Nagsisimula ang kwento kay Ray Cooper, isang tubong Pittsburgh na nakatayo sa bubong ng PNC Park Basketball Stadium. Kinakausap siya ni Sarah Mir, isang FBI agent, at pilit siyang pinipigilan na tumalon mula sa bubong. Ngunit mahina niyang binubulong, hindi dapat ganito ang mangyari. Pagkatapos nito, bigla siyang tumalon diretso sa Allegheny River. Ilang taon nang nakalipas bago pa humantong sa ganitong trahedya ang lahat, isa lamang si Ray na karaniwang ama ng pamilya. Mahilig siyang mag-hiking sa kagubatan kasama ang asawa niyang si Amanda at ang anak nilang si Rachel. Masaya nilang ginugugol ang oras ng magkakasama dahil para kay Ray, doon niya nararamdaman ang tunay na tahanan. Ngunit nagbago ang lahat nang ma-diagnose si Amanda ng cancer at kinailangan niyang manatili sa ospital. Ipinaliwanag ng doktor nilang si Dr. Wu na ang Infirmem, isang uri ng gamot, ang pinakamabisang paraan para gamutin ang uri ng cancer ni Amanda. Hindi man sila mayaman, nananatili silang masaya at nagmamahalan bilang pamilya. Dumating ang kaarawan ni Rachel at gumawa sila ng sorpresang handaan mismo sa ospital. Sa katunayan, doon na sila halos naninirahan ngayon. Binigyan siya ni Amanda ng isang stuffed toy at pinangalanan itong Paloma. Humiling si Rachel at hinaipan ng kandila sa cupcake niya sa kanyang kaarawan. Masayang ibinalita ni Dr. Wu kina Ray at Rachel na may bagong generic na bersyon ng Infirmem na tinatawag na Sparrow at nasa huling yugto na ito ng FDA approval. Labis ang tuwa nilang lahat sa balitang iyon. Biniro pa ni Ray si Rachel, sinasabing iyon daw ang hiniling niya habang hinihipan ng kandila sa kanyang birthday cake. Makalipas ang ilang araw, dumalaw ang isang nurse upang tingnan si Amanda. Tinanong ni Ray kung bakit hindi pa nagsisimula ang bagong gamot. Nag-alinlangan ng nurse at sinabi na kailangan niyang kausapin si Dr. Wu tungkol dito. Lumabas si Ray ng kwarto upang hanapin ang doktor, kasunod si Rachel. Nakita nila si Dr. Wu at muling tinanong ang parehong tanong. Isang wasak na Dr. Wu ang nagpaliwanag kay Ray na ang Bioprim, ang kumpanyang gumagawa ng generic na gamot, ay biglang inalis ito sa merkado matapos bayaran ng mga manufacturer upang ipagpaliban ang paglabas nito. Litong-lito si Ray at tinanong kung gaano pa katagal ang hihintayin, ngunit sinabi ni Dr. Wu na hindi tiyak ang panahon, na siyang lalong nagpaalala kay Rachel ng takot habang nakatingin siya kay Ray. Si Ray naman ay galit na inakusahan ng doktor dahil sa pangakong binitiwan nito. Ipinaliwanag ni Dr. Wu na naibigay na niya ang parehong masamang balita sa 3 pa niyang pasyente, 2 sa kanila ay mga bata at taimtim siyang humingi ng paumanhin bago tuluyang umalis. Samantala, sa telebisyon, ini-interview ng isang TV host si Simon Keeley, CEO ng Bioprim, kasama si Diana Morgan, isang congresswoman mula Pennsylvania, upang pag-usapan ang Bioprim at ang mga pamamaraan nito sa negosyo. Ipinaliwanag ni Simon kung gaano kamahal at gaano kadelikado ang paggawa ng mga gamot na kayang magpagaling ng cancer. Ngunit kinontra siya ni Diana. Pinapanood ito ni Ray sa TV at agad tumawag sa istasyon upang makapagbigay ng komento. Pagkakonekta, dumiretso siya sa punto, sinabi niya kay Simon na naghihingalo ang kanyang asawa sa ospital dahil inalis nila sa merkado ang Sparrow. Nagpahayag naman si Simon ng pakikiramay at sinabing ang Bioprim ay palaging nakatuon sa pagliligtas ng mga buhay. Lalong nagalit si Ray. Sinabi niyang negosyo lang ang iniisip ng kumpanya nila. Ipinagsangla na niya ang kanilang bahay at tinanggap ang bawat extra shift na maaari niyang pasukan, kaya marami na silang nawala sa kanya. Kalmadong sinabi ni Simon na ang cancer ay parang hatol na kamatayan. At pinayuhan siya naguguli na lamang ang natitirang oras kasama ang kanyang asawa. Pero mariing sinabi ni Ray na kapag namatay ang kanyang asawa, iyon na rin ang magiging hatol kay Simon dahil hahanapin niya ito at papatayin gamit ang sarili niyang mga kamay. Tumawag si Rachel sa tamang oras, bakas ang takot sa kanyang mukha habang napabuntong hininga si Ray. Bumalik sila sa ospital upang samahan si Amanda sa kanyang mga huling sandali. Humiga si Rachel sa tabi ng kanyang ina at sinimulang kantahin ang paborito nilang kanta habang tahimik na pinagmamasdan ni Ray ang dalawa. Dumating sa puntong hindi na niya kinaya, lumabas siya ng silid at humagulhol ng iyak sa hallway ng ospital. Mula sa pagiging matapang, nauwi si Ray sa pagiging wasak, naglalakad siya sa hallway na parang nawawala, wasak ang loob dahil wala siyang kapangyarihang iligtas si Amanda. Marahang nagpaalam si Rachel sa kanyang ina habang unti-unting binabawian ng hininga si Amanda. Makalipas ang 6 na buwan, ibinubuhos na ngayon ni Ray ang galit at hinanakit sa boxing. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng tambak na hindi pa nababayarang hospital bills. Iminungkahi ni Rachel na balewalain na lang ang mga ito at sabihing may political stand sila dahil bumoto sila para sa universal healthcare. Tumango si Ray habang kumuha naman si Rachel ng fries sa kitchen cabinet. Mariing tumutol si Ray dahil ayaw niyang 3 gabi silang sunod-sunod kakain ng fries. Para kay Rachel, wala namang masama roon. Ngunit inagaw ni Ray ang fries mula sa kanya habang pilit naman itong binabawi ni Rachel. Naputol ang kanilang biroan nang tumunog ang telepono. Tumawag si Martin Bennett, isang mamamahayag mula sa Vice na gumagawa ng istorya tungkol sa Bioprim.
Sinabi niyang nakita niya sa TV ang pagtawag ni Ray kay Simon. Tinanong siya ni Ray kung ano ang pakay niya. Sumagot si Martin na kaya niyang tulungan si Ray na makamit ang hustisya para sa kanyang asawa. Tumanggi si Ray dahil napagdaanan na raw niya ang ganitong landas. Ngunit tiniyak ni Martin na may hawak siyang ebidensya ng mga krimeng ginawa ng Biaprim, mga ebidensyang kayang magpakulong ng makapangyarihang tao, lalo na si Simon. Naging interesado si Ray. Sinabihan siya ni Martin na magkita sila sa Gateway Station sa loob ng 20 minuto at tiniyak na saglit lang ang kanilang pag-uusap. Tinanong ni Rachel kung sino ang kausap niya sa telepono, ngunit iniwasan ni Ray ang tanong at tinanong na lang kung anong pagkain ang gusto niya. Naghinala si Rachel at sinabing sasama na lang siya at doon na sila bibili. Tumanggi si Ray at sinabing manatili siya sa bahay at tapusin ang kanyang assignment. Nagprotesta si Rachel pero nanindigan si Ray at pinilit pa rin siyang manatili, sabay bili na i-lock ang pinto bago siya umalis. Dumating si Ray sa Gateway Station para makipagkita kay Martin, hindi niya alam, sinusundan na pala siya ni Rachel mula sa likuran. Nakatanggap ng tawag si Ray mula kay Martin na nagbigay ng direksyon kung saan sila magkikita habang palihim pa ring sinusundan siya ni Rachel. Sa wakas, nagkita sila ni Martin sa isang tren sa Allegheny Station habang si Rachel ay nasa likuran pa rin parang isang lihim na bodyguard. Humingi ng paumanhin si Martin kay Ray dahil sa abalang idinulot niya, sinasabing gusto lang niyang maging maingat. Ipinaliwanag ni Martin na sinabi ng kanyang source na nagbigay umano ang Biaprim ng pera sa maraming offshore shell corporations at lahat ng iyon ay bumabalik kay Simon. Dagdag pa niya, sangkot din daw ang federal at state levels, pero kamakailan lang ay biglang naputol ang komunikasyon. Kinwestiyon siya ni Ray, sinasabing hindi ito ang sinabi niya sa telepono. Nagpatuloy si Martin at ipinaliwanag na may sapat siyang ebidensya para iugnay si Simon sa mga suhulan na dahilan kung bakit inalis ang Sparrow sa merkado. Pero wala na ang kanyang source, kaya hindi niya mabuo ang buong koneksyon. Dahil dito, nagpa siya si Ray na umalis, pakiramdam niya ay sinasayang lang ni Martin ang oras niya. Ngunit sinabi ni Martin na may sapat siyang ebidensya para gisingin ang galit ng publiko laban sa Biaprim, pero kulang pa yun para tuluyang pabagsakin ang kumpanya. At doon niya sinabi kung bakit kailangan niya ang kwento ni Ray. Patuloy niyang kinukumbinsi si Ray na ngayon ay nakaupo na sa isa sa mga upuan ng tren habang palapit naman ang palapit si Rachel para marinig ang kanilang usapan. Bigla na lang pumasok sa tren si Sam Walker, isang bayarang assassin. Sinaksak niya si Martin, saka nagtangkang tumakas, pero napigilan siya ni Ray. Nakapiglas si Sam mula sa hawak ni Ray. Nakita ito ni Rachel at agad sumigaw para balaan ang kanyang ama. Sinabihan ni Ray si Rachel na tumakbo habang patuloy niyang nilalabanan si Sam. Sumiklab ang matinding suntukan sa pagitan ni Ray at Sam, at kahit si Rachel ay sumali para tulungan ang kanyang ama. Tumalon si Rachel kay Sam, pero itinapon siya palabas ng tren dahilan upang tumama ang ulo niya sa pinto ng bagon at mawalan siya ng malay. Nakita ito ni Ray at sa matinding galit, pinabagsak niya si Sam. Agad siyang lumapit kay Rachel para tingnan kung ayos lang ito. Ngunit bigla siyang sinunggaban ni Sam mula sa likuran, kinaladkad pabalik sa loob ng tren at saka itinapon palabas ng bintana. Mahinang umuungol si Ray habang kinakausap si Rachel na unti-unti nang nagkakamalay, pero hindi niya marinig ang sinasabi ng kanyang ama. 24 na buwan ang lumipas. Inanunsyo ni Diana ang isang bipartisan bill na umano'y magbibigay ng tunay na progreso sa laban kontra cancer sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa CDC at NIH upang bumuo ng isang strategic partnership kasama mismo ang Biaprim Pharmaceuticals. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan niya sina Simon at Bennett Shaw, ang chairman ng Goa Capital Partners. Habang nangyayari ito, nakikinig si Rachel sa TV habang nakatanaw sa bintana bago siya lapitan ni Ray. Ikinwento ni Rachel na unti-unti nang nabubura ang alaala niya kay Amanda at labis niya itong nami-miss pati na ang dati nilang pamilya. Sinabi ni Ray na ganoon din ang nararamdaman niya. Pagkatapos nito, tinignan niya ang kanyang maliit na mystery board na puno ng lahat ng impormasyong alam niya tungkol kay Simon. Nakiusap si Rachel na tigilan na niya ang anumang binabalak niya na imbestigahan na raw siya at wala namang nakitang ebidensya. Pero sinabi ni Ray na hindi siya naniniwala at alam din niyang hindi rin naniniwala si Rachel. Kaya itutuloy pa rin niya ito. Palihim na pumasok si Ray sa UNICEF charity auction gamit ang likurang pinto. Kumuha siya ng suit at nagkunwaring waiter habang nagaganap ang event. Samantala, tinawag si Simon sa entablado upang magbigay ng talumpati sa mga bisita ng auction. Habang nagsasalita, nagkamali siya, sinabi niyang para raw sa mga bata sa Africa ang donasyon, imbes na India. Napatawa siya ng pilit, pero siya lang ang natatawa. Pagkatapos ng talumpati, kinwestiyon ni Bennett ang kanyang mga sinabi. Pero sinagot lang siya ni Simon na pagod na siyang gawin ang trabaho ni Bennett para sa kanya. Tahimik itong pinagmamasdan ni Ray mula sa malayo. Pag-alis ni Bennett, lumapit si Ray kay Simon at sinadya niyang buhusan ito ng inumin. Nabigla si Simon, pero naglakad lang palayo si Ray na parang walang nangyari.
Dahil dito, nagtungo si Simon sa restroom kasama ang dalawa niyang bodyguard upang maglinis. Nanatili sa labas si Mr. Asbury habang ang isa pang bantay ay sumama kay Simon sa loob. Agad ginamit ni Ray ang fire extinguisher para iligas si Asbury at tuluyang pabagsakin ito. Pumasok siya sa loob at inatake si Simon. Ipinaalala ni Ray ang banta na ginawa niya noon. Inakusahan din niya si Simon sa pagpatay kay Martin, dahilan para malito ito. Habang nakataya ang kanyang buhay, inamin ni Simon na si Vinod ang tunay na utak ng lahat, siya raw ay pawang mukha lamang ng operasyon. Sa tamang sandali, sumugod ang bodyguard ni Simon at tinulungan pa siya nito, pero isa-isa silang pinabagsak ni Ray, kasama na si Simon. Umuwi si Ray upang kunin si Rachel at sinabihan siyang mag-empake dahil tumatakbo na sila. Nalaman ni Rachel na pinatay ni Ray si Simon at nagalit siya rito. Nakiusap si Ray na ay parada na lang muna ang mga gamit pero nanatiling nakatayo si Rachel hanggang sa sigawan siya ni Ray para kumilos. Samantala, ini-interview ni na Special Agent Sarah Mir at Agent John Rothman ng FBI si Asbury tungkol sa nangyari. Sinabi ni Asbury na kaunti lang ang alam niya pero narinig niyang sinabi ng salarin na babalikan niya si Simon kapag may nangyari sa kanya. Hindi nila alam kung sino ang tinutukoy kaya inutusan ni Keely ang isang agent na hanapin ang listahan ng mga death threats na natanggap ni Simon noon. Ipinagbigay alam ni John kay Sarah ang resulta at natunto nila ang isa sa mga banta pabalik kay Ray. Agad iniutos ni Sarah na maglabas ng APB para sa sasakyan ni Ray. Habang tumatakas, bumiyahe sina Ray at Rachel papuntang Toronto. Huminto sila sa isang motel para magpahinga at palihim na tumawag si Rachel kay Sarah gamit ang pekeng pangalan. Sinabi niya na aksidente lang ang pagkamatay ni Simon at ipinagtatanggol lang ni Ray ang sarili niya. Idinagdag pa niya na kung mag-iimbestiga si Sarah, mas dapat suriin ang mga ginawa ni Simon. Napagtanto ni Sarah na si Rachel ang kausap niya. Iminungkahi niya na kumuha si Rachel ng burner phone para direkta siyang matawagan at ibigay ang numero nito. Samantala, dalawang hitman na ipinadala ni Sam ang dumating sa motel para patayin sina Ray at Rachel. Naramdaman ni Ray na hindi na sila ligtas, kaya gin-icing niya si Rachel at sinabing kailangan na nilang umalis. Nakaharap ni Ray ang unang assassin sa hallway at agad niya itong pinabagsak. Nakaharap ni Ray ang pangalawang assassin at pinabagsak niya ito sa labas. Habang pinapanood siya ni Rachel mula sa malayo, kitang-kita ang pagkadismaya sa kanyang ama, lumapit si Ray para salubungin siya. Samantala, dumating sina Sarah at John sa bahay ni Ray at nakita ang kanyang mystery board. Doon nila tuluyang nakumpirma na si Ray nga ang lalaking hinahanap nila. Biglang nakatanggap ng tawag si Sarah at sinabi kay John na ang sasakyan ni Ray na may APB ay sangkot na raw sa dobleng pagpatay, 70 milya sa hilaga ng kanilang lokasyon. Ipinagmaneho ni Ray ang kotse papasok sa kagubatan upang magmasid habang nanatili naman sa sasakyan ang galit na si Rachel. Bumaba si Ray at nagsimulang maglakad-lakad habang nagre-research tungkol kay Vinod. Biglang tumakbo si Rachel at niyakap siya mula sa likuran. Sinabi niyang natatakot siya. Tiniyak ni Ray na hahabulin niya si Vinod. Sinimulan na niyang ihanda ang plano ng pag-atake habang tumatawag naman si Rachel kay Sarah para sabihing may mga lalaking humahabol sa kanila at hindi niya alam kung paano pipigilan ang kanyang ama. Pinakalma siya ni Sarah at sinabing alalahanin niya kung sino siya. Maya-maya, naghanda na si Ray na umalis at inutusan si Rachel na bumaba ng kotse dahil ayaw niyang madamay ito sa gulo. Pero matigas ang ulo ni Rachel at iginiit na sasama siya. Wala nang nagawa si Ray kundi pumayag. Samantala, nagpasya si Sam na siya na mismo ang humabol kay Ray. Nagkampo sina Ray at Rachel sa labas ng bahay ni Vinod at pinanood nilang pumasok ang lalaki kasama ang pamilya nito, diretso sa bitag ni Ray. Habang nangyayari ito, napagtanto ni Ray na may tumutulong pala sa kanya, si Sam, na ikinagulat niya. Sa wakas, nahuli niya si Vinod at tinanong kung sino ang may kagagawa ng pagkamatay ni Martin. Pero hindi siya binigyan ng diretsyo nitong sagot. Itinutok na ni Ray ang baril at bago pa siya makaputok, tinawag siya ni Rachel mula sa malayo. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, isang bala ang tumama sa ulo ni Vinod mula kay Sam na nagpaputok mula sa malayo. Pagkatapos nito, lumapit si Sam kay Ray. Agad tumakbo si Ray pabalik sa kotse kasama si Rachel at mabilis silang tumakas. Nasaraan ng sasakyan si Ray sa gitna ng kalsada at ibinuhos niya ang galit kay Rachel. Sinabi niyang dapat nanatili na lang siya sa kotse at hindi sumunod. Kalmadong ipinaliwanag ni Rachel na ang lalaking nakita nila kanina ay siya ring umatake sa kanila sa tren kaya kailangan talaga nilang tumakas. Nakarating sila sa isang gas station at ninakaw ang isang tow truck. Pagkatapos, dumiretso si Ray sa isang diner at nakipagkita kay Sam. Pinayuhan niya si Rachel na magbantay habang kinausap niya si Sam. Ibinunyag ni Sam na ang tunay nilang kalaban at ang taong nag-uutos sa kanya ay si Diana. Iminungkahi ni Ray na patayin na lang ni Sam si Diana kapalit ng lahat. Pero tumanggi si Sam at sinabing magkikita na lang sila muli sa Pittsburgh.
Umalis sina Ray at Rachel, at bago tuluyang lumayo, tinawag pa ni Sam si Rachel at sinabing magkikita pa sila ulit. Sa FBI office, nakatanggap si Sarah ng intel na papasok sa lungsod ang tow truck na minamaneho ni Ray. Agad nagkilos ang lahat. Sinundan ng helicopter ang tow truck at sinabi ito ni Rachel kay Ray. Inutusan sila ng mga pulis sa chopper na huminto pero tumanggi sila. Sumali rin ng mga pulis sa lupa sa habulan. Iniwan nila ang sasakyan at tumakbo papasok sa mataong lugar habang hinahabol ng FBI. Nagpatuloy si Ray sa pagtakbo hanggang makarating siya sa PNC Park Basketball Stadium at umakyat sa bubong. Hinabol siya ni Sarah at doon sila nagkaharap. At dito na nabunyag ang lahat. Nakipag-usap si Sarah sa kanya na parang matagal na niya itong kilala pero wala siyang ideya kung sino siya. Ipinaliwanag ni Sarah na kilala niya siya at matagal na silang nag-uusap sa telepono. Sinabi rin niyang mabuting tao ang ama niya pero hindi siya yon. Hindi si Ray ang naghihiganti. Si Rachel. Mula pa sa insidente kay Simon hanggang sa kasalukuyan, si Rachel ang gumagawa ng lahat. Nakalimutan na niya ang sarili niya at nagsimulang kumilos na parang siya ang kanyang ama. Sa isip niya, siya si Ray, at may Rachel na sumusunod, pero sa katotohanan, siya lang ang gumagawa ng lahat. Unti-unting bumalik ang kamalayan ni Rachel habang kausap siya ni Sarah sa bubong. Pero labis na ang bigat ng lahat kaya tumalon siya sa ilog. Nasagip siya at isinakay sa ambulansya papunta sa ospital. Ngunit nagising siya sa biyahe at tumakas. Dumiretso siya sa opisina ni Diana para komprontahin ito, pero nauna na roon si Sam. Matapos ang matagal na laban, napatumba ni Rachel si Sam at bumalik kay Diana. Nakuha niyang mapaamin si Diana nang hindi nito namamalayan habang palihim niyang ni-record sa cellphone ang lahat. Kinabukasan, pinag-uusapan ni Sarah at John ang kaso nang makatanggap sila ng intel na nakipagkita si Rachel kay Diana kagabi. Maya-maya, natanggap ni Sarah ang recording ni Rachel. Agad nilang inaresto si Diana. Samantala, makikita si Rachel na nakasakay sa eroplano, tila payapa na ang loob. Mga mahal naming manonood, ito ang pelikulang Sweet Girl. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments at huwag kalimutang sumali sa ating pamilya. Pindutin ang subscribe button at i-click ang bell icon.